Hello, ako po ay nananahimik na. Huwag na kayong forward ng kabobohan ni Baarde. Sawang-sawa na. Meron akong content mamayang gabi, no? Panoorin nyo. Pero ito, sasagutin ko ngayon tong kabobohan na to. Last na ito. Panoorin nyo na lang yung video ko mamayang gabi. Yon, pag nasagot ni Baarde yon, baka pagpatuloy ko pa. Pero ngayon, nakaka-stress na kasi. Huwag na kayo forward ng video na gato. Sige, pagbigyan natin to. Ang sabi niya dito, ito dinidebunk niya si Sir Yulen, ano? Tignan natin yung facts. No, yung sinasabi niya kasi pinagmamayabang niya eh. Kailangan may facts, kailangan daw ano, 'di ba, mga ganito, ganon. So pakita muna natin itong tinatawag na kung kailan muna siya nakulong. Para alam natin yung meron tayong tinatawag na ano. Kasi nung makulong siya, diyan ako nag-May, ang alala ko, May 19 yan. Nagsimula na ako mag-vlog dyan. Kasi bakit kinulong yan? Namimigay ng bigas. So para makita nyo lang po, sa ABCBN po yan, May 19 po yan, napakaliwanag po yan, May 19. Wait, ganito, ano? Para malaman natin, saan ba nagsimulang pinuputok ng butch ni Baarde? Kasi ito ay hatol sa anti-Elias, yung na-reverse. No, yung na-reverse yung decision. Ang hatol kasi ni ni Tito Norms nung nag-guilty siya, no? 3 years and to fine 10,000. Now, kaya na-reverse yun, hindi na kasi nag-file ng memorandum yung kalaban ni Tito Norms, ni Tito Norman. Kasi yung 3 years kasi supposed to be na-serve niya na yun eh. Kung ilalaban pa nila, wala na rin. 'Di ba? Hindi rin makakalaya pa rin siya. Tsaka ang iniisip ng mga nagsampa ng kaso na yon, naka-hold siya sa human trafficking that time. Kaya hindi na nilaban, kaya na-reverse na yung ano. So almost 3 years or 3 years na siya nakulong si Tito Norms. Now, dinidebunk niya si Sir Yulen na papaano daw 3 years yon, 2 years lang daw. Pakinggan natin sinasabi ni Baarding Bobo. Nakakairita. Pakinggan natin, tapusin natin yung sinasabi niya. Tignan natin yung facts. No, yung sinasabi niya kasi pinagmamayabang niya eh. Kailangan may facts, kailangan daw ano, 'di ba, mga ganito, ganon. So pakita muna natin itong tinatawag na kung kailan muna siya nakulong. Para alam natin yung meron tayong tinatawag na ano. Kasi nung makulong siya, diyan ako nag-May, ang alala ko, May 19 yan. Nagsimula na ako mag-vlog dyan. Kasi bakit kinulong yun? Namimigay ng bigas. So para makita nyo lang po, sa ABCBN po yan, May 19 po yan, napakaliwanag po yan, May 19. Napakaliwanag po yan. May 19 po. Happy weekend, everyone. Have a wonderful Sergio. Share na. Ayan, ano po. Makikita natin na May 19 yan, inaresto ng National Bureau of Investigation sa Quezon City ang isang internet personality, no? Sa Optometry Law. Kasi Optometry Law yung namigay siya sa Baguio, yun muna unang ginamit ng NBI eh. Hinabol na, magbe-bail na sana siya dahil bailable yan. Tapos na yung kaso na yan. Diyan lang siya inaresto sa, ginamit lang yun. Tapos pinasukan na siya ng, ano na raw siya. Tapos na pala yung kaso, ba't magbe-bail siya? Tanga? Ewan ko. Tapos na pala yung kaso, magbe-bail. Ewan. Tawag doon. Kung ano-ano ng kaso rin ang pinasa sa kanya. May 19, 2020. So maliwanag po na 2020 siya inaresto. Negosyanteng si Francis Leo Marcos inaresto ng NBI. TV Patrol. Oh. So maliwanag po ito na si Francis Leo Marcos
inaresto siya ng NBI, kailan? 2020. May 19, 2020. Maliwanag ko yan. Hmm. Walang daya yan, ha? Oo, wala. May 19, Wala. 2020. So, kailan siya na-acquit? So, tignan natin to, ha? Tignan niyo yung acquittal niya, ha? May date din yan. Okay. Wherefore, premises considered, the appeal is granted. Nag-appeal sila sa metropolitan na nag-appeal sila doon kasi hindi naman inaatinan yun ni Francis kasi nga anti-alias law. Hindi niya na pinansin yun sa MTC. Hmm. Kaya siya na guilty ron. Kaya nag-appeal siya. So yung the judgment of the Metropolitan Trial Court, Branch 28 Manila, dated August 4, 2022. Oh. Diba? August 4, 2022. Nakulong siya May 19, 2020. 2 taon pa lang. Oh, 2 Pero, ang sinasabi nitong sinungaling Oh. na si Yulen Budol, pwede na natin tawagin Bedel tol, ay nakabuno na raw. Na rin siya, mag-a-attend doon kasi kahit mag-attend siya doon, wala na, binunulan ni Kulaong. Hmm. Kasi naka 3 years and 6 months na si Kulaong doon. Wala pa pong 3 years and 6 months, sinungaling po siya. Na ano po yan, kita-kita naman natin na reverse, August 4, 2022. O, kita mo, bobo. Bobo ka talaga kahit kailan. Bobo! Bobo! Tangina mo! Na-reverse daw August 2022. Nakalagay nga naman doon, nakalagay nga naman sa papel. August 2022, may date nga naman, pero hindi iniintindi ng bobong to. Ito kasi yan Baarde. Baarding bobo. So, hindi na inano kasi nabuno na yung 3 years. 'Di ba? Totoo yun. Kasi yung mali yung pagkakaintindi mong bobo ka. Tandaan mo ha, ito yung buong yung kinakrap mo. Crap to, tong gagong to Tong Baarding tong gagong to. Crap ng ito yung buo. Pakita mo kasi ng buo. Hilig mo magka-crap ng papel Ginagawa mong tanga yung mga nanonood sa'yo O, basahin natin. Bobo talaga to ni Baarde. Sobrang bobo. Ito yung decision. Nakalagay dito. Wherefore, premises considered, the appeal is granted. The judgment, yung judgment daw ng Metropolitan Trial Court, Branch 28, Manila, dated for August 2022 in criminal case, blah, 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 is reversed. Ang nire-reverse dyan, yung judgment ng August 2022. Kailan in-order yung reversal na yan? Putang ina naman Ayan ang date So ordered, Manila, Philippines 2022, February 2023. 2020 siya nakulong, di ba? 2020, 2021, 2022, 3 years. Tama si Sir Yulen. Bobo! Putang ina mo! Ang tinutukoy dito na na August 2022, hindi yung reversal, kundi kung kailan siya na-guilty. O, tingnan natin yung papel kung kailan siya na-guilty, ha? Ayan yun, Wherefore, premises considered judgment is hereby rendering finding accused Norman Mangusin E. Antonio alias Francis Leo Marcos E. Antonio guilty beyond reasonable doubt of a violation of Section 1 and 3 of Commonwealth Act, blah, 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 blah. Tinan mo ha? So ordered August 4, 2022. Na-guilty siya nung August 4, 2022. Hindi siya na-reverse nung 2022. Na-reverse siya nung February 2023. Tanga! Utang ina mo, napaka-bobo mo. Di ka ba naaawa dyan sa mga nanonood sa'yo na ginagawa mong tanga? Sabi niya, parang tanga. Na-reverse daw nung 2022. Pero, ang sinasabi nitong sinungaling na si Yulen Budol, pwede na natin tawagin
bedel-bedel tol. Ay, 3 nakabuno na raw. na rin siya, mag-aatid doon kasi kahit mag-attend siya doon, wala na, binununan ni Kulaong. Mm. Kasi naka 3 years and 6 months na si Kulaong doon. Wala pa pong 3 years and 6 months, sinungaling po siya. Na ano po yan, kita-kita naman natin na reverse, August 4, 2022. Na-reverse daw August 4, 2022. Pero yung nakatulan na guilty, in order nung August 4, 2022. Ayan guilty beyond reasonable. So ordered August 2022. Yung sinasabi mong kasi, bobo, yung reversal, ayan, February 2023. Kita nyo naman, February 2023. Ang sabi niya kasi, ito daw, nakita niya lang kasi yung word na reversed, tapos 4 August 2022. Tama na ha! Wala na magpo-forward ng kabubuhan sa akin ni Baarde. Nasagot ko na to. Mamayang gabi, abangan nyo yung content ko kay Baarde. Last na yon. Tama na. Utang na loob. Bye-bye.